Pipi. 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 Tunog na tila bakot-silyong humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Bawat isang tunog ay isang panalangin. Bawat isang patlang sa pagitan nito ay isang takot. Para kay Althea Gomez, ang payak na berdeng linyang gumuguhit sa screen ng heart monitor ay ang tanging bagay na humahawak sa kanyang katinuan. Ito ang linya ng buhay ng kanyang kapatid. Ang kanyang si Angelo. Napahawak siya ng mahigpit sa malamig na pader, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa salamin ng pinto ng Pipi. Pipi. Pi. Isang mahabang, nakabibinging tunog. Pi. Ang berdeng linya ay naging isang tuwid na guhit. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Para bang may humablot sa kanyang puso at bigla itong piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Hindi siya makakagawa. Hindi siya makahinga. Code Blue. Code Blue sa gihig negatibo 3. Nagsitakbuhan ang mga nurse at doktor papasok sa silid. Hinarangan ng kanilang mga puting uniforme ang kanyang paningin. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang sigawan sa loob. Malinaw. Nayanig ang pinto. Walang pulso. Again. Clear. Napaluhod si Thea sa sahig, ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata na parang sirang gripo. Diyos ko. Wag po. Wag po ang kapatid ko di. Ilang sandali pa, na tila ba isang kawalang hanggan, isang boses ang nagsalita. May pulso tayo. Bumalik na ang ritmo. At pagkatapos, narinig niya ulit ito. Pipi. 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 Ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Humagulgol si Thea sa sahig, hindi dahil sa sakit, kundi sa pasasalamat. Buhay pa si Angelo. Buhay pa ang kanyang anghel. Miss Gomez, sabi ng doktor paglabas nito. We stabilized him. For now. Pero kailangan na talaga niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, humihina ang puso niya. Tumango si Thea, pinupunasan ang kanyang mga luha. Alam niya. Alam na alam niya. Pero saan siya kukuha ng 5 milyong piso? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang mumurahing cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang unknown number. Sa normal na araw, hindi niya ito sasagutin. Pero ngayon, wala na siya sa normal na araw. Hello, sagot niya, basag ang boses. Si Althea Gomez ba ito? Ang nurse na nag-aalaga kay Angelo Gomez. Isang boses ng babae. Malamig, makapangyarihan at walang bakas ng anumang emosyon. Parang yelo na tumusok sa kanyang tainga. Sino po sila? My name is Doña Eleanor de la Vega. At mayroon akong isang alok para sa iyo. Napakunot ang noo ni Thea. De la Vega? Ang pamilyang nagmamay-ari ng ospital na ito. Alok po. Alam ko ang sitwasyon ng kapatid mo, Miss Gomez. At alam ko rin na wala kang gagawing bayad sa operasyon niya. Bawat salita ay parang sampal. Ano po ang kailangan ninyo? Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawa na walang saya. Diretso sa punto. Gusto ko yan. Simple lang ang gusto ko. Pakasalan mo ang anak ko, si Icky Miguel de la Vega. Kapalit nito, sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa operasyon at pagpapagaling ng kapatid mo. Bawat isang sentimo. Natigilan si Thea. Hindi siya makapagsalita. Nananaginip ba siya? Isa ba itong masamang biro? Pipakasalan? Bakit po ako? Dahil kailangan ng anak ko ng asawa at kailangan mo ng pera. Isang kasunduan. Isang transportasyon sa negosyo, malamig na sabi ng matanda. Ibibigay ko sa iyo ang 1 oras para mag-isip. Tumawag ka pabalik sa numerong ito kapag nakapagdesisyon ka na. Pero tandaan mo, Miss Gomez, ang puso ng kapatid mo ay walang oras para maghintay. Binabaan siya ng telepono. Nakatayo lang si Thea, hawak ang cellphone, nanginginig. Ang alok ay parang isang kasunduan sa demonyo. Ang kanyang kalayaan at dignidad, kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin ng Pinagmasdan niya si Angelo. Payapa ang mukha nito sa pagtulog, pero maputla ang kanyang mga labi. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang maliit na kwintas,
ang tanging alaala na iniwan ng kanilang mga magulang na namatay sa isang aksidente. Siya na lang ang mayroon si Angelo. At si Angelo na lang ang mayroon siya. Ang kanyang dignidad o ang buhay ni Angelo. Hindi na ito isang pagpipilian. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at buong tapang na tinawagan ang numero. Si Doña Eleanor de la Vega ang nagsasalita. Huminga ng malalim si Thea. Pumapayag na po ako. Kinabukasan, dinala siya sa opisina ni Doña Eleanor. Ang lugar ay mas malaki pa sa buong apartment na tinutuluyan nila ni Angelo. Amoy mamahalin pabango at lumang pera. Nakaupo ang matanda sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakasupo ang baba sa kanyang mga kamay, at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Sa isang silya sa gilid, nakaupo ang lalaking pakakasalan niya. Si Este Miguel de la Vega. Gwapo siya, tulad ng naririnig niya sa mga bulong-bulungan sa ospital. Pero ang mga mata nito ay walang buhay. Tahimik lang itong nakaupo, hindi man lang tumitingin sa direksyon niya. Para siyang isang palamuti sa silid. Narito ang kontrata, sabi ni Doña Eleanor, itinutulak ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Nakalagay dyan ang lahat ng kondisyon. Ang kasal ay magaganap bukas na bukas din pagkatapos ng kasal. Ililipat ko ang bayad sa ospital. Binuklat ni Thea ang mga papel. Ang mga legal na salita ay lumalangway sa harap ng kanyang mga mata. Pero isang pangungusap ang malinaw na malinaw. The primary purpose of this union is to produce legitimate heir for the de la Vega family. Isang tagapagmana. Hindi asawa. Isang baby maker. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngunit nilunok niya ang kanyang kahihiyan at kinuha ang mamahaling pluma. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalagdaan ang pangalan niya sa papel na magtatali sa kanyang kapalaran. Magaling, sabi ni Doña Eleanor matapos suriin ang perma. This is a business transaction, Alvea. Walang personalan. Maging isang mabuting asawa ka sa papel at tuparin mo ang iyong obligasyon. Maliwanag. Tumango lang si Thea, hindi makatingin sa mata ng matanda. Ang kasal ay mabilis at walang seremonya. Isang huwes, 2 testigo na hindi niya kilala, at ang lalaking nasa tabi niya na kasing lamig ng hangin sa loob ng korte. Pagdating ng gabi, dinala siya sa mansyon ng mga de la Vega. Ang kanyang bagong kulungan. Dinala siya ng isang katulong sa isang napakalaking silid-tulugan. Ito na raw ang magiging kwarto nilang mag-asawa. Nakatayo si Thea sa gitna ng silid nang bumukas ang pinto. Pero hindi si Miguel ang pumasok. Si Doña Eleanor. May dala itong isang tray na may isang bote ng mamahaling alak at isang wine glass. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Inumin mo yan, utos ng matanda, ang mga mata ay parang scanner na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi po ako umiinom ng alak, mahinang sabi ni Thea. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Eleanor. Isang ngisi na nagpapatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hindi iyan para sa selebrasyon, iha, sabi ng matanda, ang boses ay puno ng lason. Inumin mo yan para magkaroon ka ng lakas ng loob. At pagkatapos, tuparin mo ang iyong tungkulin. Humakbang ito palapit, ang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang angka ng de la Vega ay nangangailangan ng tagapagmana. Pagkasabi noon, tumalikod si Doña Eleanor na parang isang reyna na nag-iwan ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Ang marahang pag-click ng pinto sa kanyang pagsara ay parang tunog ng kandado na humihila sa rehas ng kanyang bagong kulungan. Naiwan si Thea na mag-isa sa napakalawak na silid. Ang bote ng alak sa mesa ay tila naging simbolo ng kanyang kasunduan. Ang kanyang katawan, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao, lahat ay may presyo. At ang presyong iyon ay ang buhay ni Angelo. Napatingin siya sa kama. Malambot ang kutson, mamahalin ang kumot na gawa sa seda, pero para sa kanya, isa itong altar ng sakripisyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang kopita. Ang sarili niyang refleksyon sa mamula-mulang likido ay mukhang dayuhan. Isang babaeng pagod, takot at nawawala. Hindi na siya nag-isip pa. Itinungga niya ang alak sa isang lago. Ang init at pait nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pero hindi ito nakapagbigay ng tapang. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng hindi maiiwasang katotohanan. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Miguel de la Vega.
Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin ng diretso kay Thea. Ang mga galaw niya ay mekanikal, walang emosyon. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang coat at isinabit sa isang silya. Pagkatapos, isa-isa niyang tinanggal ang buttons ng kanyang puting polo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo ay parang isang oras na nagdaraan. Napayuko si Thea, nakatingin sa kanyang mga paa. Naramdaman niya ang paglapit nito. Hindi siya gumalaw. Hindi siya tumutol. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang tanging imahe na nasa isip niya ay ang payapang mukha ni Angelo na natutulog sa kama ng ospital. Para sa'yo ito, bunso. Para sa'yo. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa tabi niya. Ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya. Ang malamig nitong hininga sa kanyang leg. Wala siyang naramdamang haplos, walang halik, walang anumang bakas ng pagmamahal o pagnanasa. Ito ay isang tungkulin. Isang transportasyon na dapat tapusin. Habang nangyayari ang lahat, ang isip ni Thea ay lumipad papalayo. Bumalik siya sa maliit nilang apartment, sa mga huling nagtatawanan sila ni Angelo habang kumakain ng instant noodles. Bumalik siya sa kanyang pangarap na maging ganap na nurse na nag-aalaga sa mga bata. Lahat ng iyon ay parang isang panaginip na lang ngayon. Nang matapos ang lahat, agad itong tumayo. Walang salitang sinabi. Walang kahit isang sulyap. Dire-diretso itong pumasok sa banyo. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbagsak ng tubig mula sa shower. Naiwan siyang mag-isa sa kama, nakatingin sa kisam. Ramdam niya ang dumi at ang kawalan. Naramdaman niyang isa siyang bagay na ginamit at pagkatapos ay isinantabi. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng Cebu City. Sa isang lugar doon, sa loob ng isang ospital, ang kapatid niya ay ligtas ng natutulog. Hindi alam ang sakripisyong ginawa niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pinunasan niya ito ng may determinasyon. Tapos na. Ang presyo ay nabayaran na. Hinihiling na lang niya sa Diyos na sana, ang binhi na itinanim sa gabing iyon ay magbunga. Dahil iyon na lang ang tanging pag-asa niya. Nagising si Althea sa sinag ng araw na tumatago sa siwang ng makapal na kortina. Ngunit ang init na dala nito ay hindi umabot sa kanyang balat. Ang naramdaman lang niya ay ang lamig ng kama sa kanyang tabi, isang espasyong walang laman na parang hindi man lang nahigaan. Bumangon siya at ang bawat galaw ay may kasamang bigat. Ang katawan niya ay parang hindi kanya. Ang silid ay napakaganda, napakalawak, na may mga kasangkapang mukhang mas mahal pa sa lahat ng naipundar niya sa buong buhay niya. Ngunit para sa kanya, isa itong hawlang gawa sa ginto. Ang bango ng silid ay hindi nakakapagbigay ginhawa, sa halip ay nakakasakal. Isang katulong ang marahang kumatok at pumasok. Good morning po, Ma'am Thea. Nakahanda na po ang almusal sa baba. Tumango lang si Thea. Sumunod siya sa katulong palabas ng silid, pababa sa isang hagdanang marmol na kumikinang. Ang bawat tapak niya ay umieko sa katahimikan ng mansyon. Ito ay isang paraiso, ngunit isang paraiso walang kaluluwa. Pagdating niya sa napakalaking dining hall, naroon na sila. Si Doña Eleanor, nakaupo sa kabisera ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono, nagbabasa ng dyaryo. At sa kabilang dulo, si Miguel, nakatuon ang pansin sa kanyang tasa ng kape, tila ba walang ibang tao sa silid. Umupo ka, utos ni Doña Eleanor, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa dyaryo. Umupo si Thea sa silyang itinuro ng isa pang katulong. Ang mesa ay puno ng pagkain, mga pagkaing sa litrato lang niya nakikita. Ngunit wala siyang gana. Dahan-dahan niyang kinuha ang tinidor at kutsilyo. Nagsimula siyang kumain, sinusubukang maging maingat sa bawat galaw. Sa pamilyang ito, mayroon tayong pamantayan, Althea. Biglang nagsalita si Doña Eleanor, ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. Ibinaba nito ang dyaryo at tiningnan siya ng masama. Ang tinidor ay laging nasa kaliwa. At huwag mong ibababa ang iyong siko sa mesa. You are S. de la Vega now, act like one. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang buong mukha. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga katulong na nakatayo sa gilid. Napayuko siya at itinuwid ang kanyang upo. Pasensya na po. Hindi sumagot ang matanda. Bumalik na ito sa pagbabasa.
Si Miguel naman, hindi man lang kumurap o gumalaw. Para bang wala siyang narinig. Para bang hindi siya nag-i-exist. Ang pakiramdam na iyon, ang pagiging invisible, ay mas masakit pa kaysa sa pagdating ng insulto. Pagkatapos ng almusal na tila tumagal ng 1 taon, nagpaalam siyang pupunta sa ospital para dalawin si Angelo. Walang tumutol. Sa daan papunta sa ospital, habang nasa loob ng mamahaling kotse na nagmamaneho ng driver ng pamilya, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit habang naglalakad sa pasilyo ng mansyon, isang pinto ang bumukas. Si Miguel. Nagkasalubong ang kanilang mga landas. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Thea ang isang bagay doon, hindi galit, kundi isang blankong pader. Isang malamig na pader na hindi niya kayang sirain. Tumango lang ito sa kanya. Isang malamig, formal na tango. Pagkatapos ay nilagpasan siya na parang isa lamang siyang estranghero. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Ang simpleng kilo na iyon ay isang kumpirmasyon ng lahat. Isa lang siyang kasangkapan. Isang pangalan sa kontrata. Pagbalik niya sa kanyang silid, hindi na niya napigilan. Pumasok siya sa banyo na mas malaki pa sa dati nilang kwarto ni Angelo. Ang sahig ay gawa sa marmol, ang mga gripo ay kulay ginto. Umupo siya sa malamig na sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at doon humagulgol ng walang tunog. Ang mga luha niya ay patak-patak na bumagsak sa kumikinang na sahig. Sa gitna ng karangyaan, hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong kapanglaw. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pagdalaw kay Angelo. Pagdating niya sa ospital, ang mabigat na aura ng mansyon ay tila nawawala. Pagpasok niya sa silid ng kapatid, sinalubong siya ng isang matamis na ngiti. Ate, masayang bati ni Angelo. Kanina pa kita hinihintay. Agad na napalitan ng isang mainit na ngiti ang lungkot sa mukha ni Thea. Namiss mo ba si ate? Sobra. Kamusta ka na dyan sa bago mong bahay? Masaya ka ba, ate? Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Pinilit niyang humiti ng mas matamis. Kinuha niya ang kanyang cellphone para sa karaniwang video call para maipakita na maayos ang lahat. Naman, bunso. Napakabait nilang lahat sa akin, pagsisinungaling niya habang inaayos ang kamera para hindi makita ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang ganda-ganda ng bahay. Parang palasyo. At ang asawa ko si Miguel napakabait niya. Talaga, ate. Gusto ko siyang makilala. Malapit na, bunso. Kapag magaling ka na, ipapakilala kita sa kanya. Kaya dapat magpalakas ka, ha? Hihintayin ka ni ate. Pagkatapos ng tawag, nanatili siya sa tabi ni Angelo hanggang sa ito ay makatulog. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kapatid. Bawat pagod, bawat kahihiyan, bawat luha, lahat ay nagiging sulit kapag nakikita niyang ligtas ito. Ngunit sa mga sumunod na araw, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo tuwing umaga. Ang amoy na nilulutong pagkain ay nagdudulot sa kanya ng pagduduwal. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, pumasok ang isang matandang katulong, si Manang Celia, na may dalang isang baso ng tubig. Ito ang nag-iisang tao sa mansyon na nagpapakita sa kanya ng kahit kaunting kabaitan. Ma'am Thea, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong nito. Ilang araw ko na po kayong napapansin na parang laging maputla at nahihilo. Okay lang po ako, Manang. Siguro pagod lang. Tiningnan siya ni Manang Celia mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng karanasan. Huminga ito ng malalim, tila nag-aalangan sa susunod na sasabihin. Ma'am, pasensya na po sa tanong, dahan-dahang sabi ng matanda. Pero kailan po huling dalawa ninyo? Ang tanong ni Manang Celia ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Thea. Huling dalaw. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkahilo tuwing umaga. Ang biglaang pagkasuklam sa amoy ng pagkain. Ang pagod na hindi maipaliwanag. Napatitig siya kay Manang Celia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyon na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema, isang realisasyon na parehong nakakatakot at hindi maiiwasan. Ang gabing iyon, ang malamig na gabing iyon ang kasunduan. Ang tungkulin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdamang kakaiba doon, ngunit sa kanyang isipan, ang lahat ay nagbago na.
Ang katahimikan sa silid ay nabasag lamang ng kanyang nanginginig na hininga. Hindi siya makasagot. Hindi siya sumagot. Ang sagot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang biglang namutlang mukha. Ang binhi na itinanim sa gabing iyon posible kayang nagbunga na nga. Sa loob ng kanyang opisina sa Cebu Doctors University Hospital, si E. Miguel de la Vega ay napapalibutan ng katahimikan. Ngunit ang ingay sa loob ng kanyang isipan ay nakakabingi. Sa harap niya ay nakalatag ang medical chart ni Angelo Gomez. Hindi niya binabasa ang mga teknikal na detalye, ang ejection fraction ng puso nito o ang resulta ng 2 echo. Ang tinitingnan niya ay ang kwento sa likod ng mga numero. Ang kwento ng isang batang lalaki na lumalaban para sa kanyang buhay, at ang kwento ng kapatid nitong handang isakripisyo ang lahat. Napapikit si Miguel, at ang imahe ng gabing iyon ay bumalik na parang isang bangungot. Ang katahimikan. Ang malamig na pagtupad sa isang tungkulin. Ang paraan kung paano niya tinalikuran si Thea na parang isa lamang itong kasunduan na natapos na. Konsensya. Ito ang salitang bumabagabag sa kanya araw-araw, gabi-gabi. Napatitig siya sa pangalan sa chart, Alfie Gomez. Isang simpleng nurse. Ngunit ang tapang nito ay hindi simple. Isinuko nito ang kanyang katawan at kalayaan para sa kapatid. Samantalang siya, isang iginagalang na doktor mula sa isang makapangyarihang pamilya, ay walang nagawa kundi maging isang duwag na sunod-sunuran sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litrato na lihim niyang kinunan mula sa social media profile ni Thea bago ang kasal. Isang litratong masaya ito, kasama si Angelo, kumakain ng ice cream sa isang parke. Ang ngiti nito ay totoo, walang halong lungkot o takot. Ang babaeng iyon, saan na napunta ang babaeng iyon? Siya ba ang pumatay sa ngiting iyon? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Miggs, sabi ng head laboratory technician, ay hawak na isang selyadong brown envelope. Pinapabigay po ng Obgyn Department. Urgent and confidential daw po. Kinabahan si Miguel. Ito na siguro iyon. Ang kumpirmasyon na hinihintay ng kanyang ina. Ang resulta ng sakripisyo ni Thea. Salamat, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nang makaalis na ang teknisyan, tinitigan niya ang envelope na parang isang bombang sasabog anumang oras. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Binasa niya ang resulta ng blood test. Positibo. Bumuga siya ng hangin. Inaasahan na. Pero habang binabasa niya ang kasunod na report, ang resulta ng transvaginal ultrasound, isang salita ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang salitang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Impression, live intrauterine pregnancy, quadruplets. Quadruplets. 4. Binasa niya ulit. At ulit. Baka namalikmata lang siya. Baka mali ang pagkakabasa niya. Ngunit malinaw na nakasulat. Quadruplets. 4 na gestational sac. 4 na fetus. 4 na tibok ng puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang papel at napasandal siya sa kanyang silya. Paano? Paanong nangyari ito? Ang tsansa na magkaroon ng natural quadruplets ay 1 sa 1,000,000. Maliban na lang kung hindi ito natural. Biglang pumasok sa isip niya ang kanyang ina. Ang determinasyon nito. Ang pagnanais nitong magkaroon ng tagapagmana sa lalong madaling panahon. Posible kaya? Posible kayang may ginawa ang kanyang ina? Hindi. Hindi niya kayang isipin. Masyadong karumal-dumal. Pero ang pagdududa ay nandoon na, parang laso na nagsimulang kumalat sa kanyang ugat. Hindi na siya nag-isip pa. Dinampot niya ang kanyang susi at coat. Kailangan niyang makita si Thea. Kailangan niyang malaman. Ang biyahe pa uwi ay parang isang malabong panaginip. Nagmamaneho siya ng mabilis, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pagdating sa mansyon, hindi na siya dumaan sa formal na pakiramdam sa mga katulong. Kumaripas siya ng takbo paakyat ng hagdan. Dire-diretso siya sa silid ni Thea. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang imahe na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Nakita niya si Thea, nakaupo sa gilid ng napakalaking kama, nakatingin sa malayo.
Nakabaluktot ito na parang isang batang natatakot, nawawala sa kalakihan ng silid. Mukha itong napakaliit at napakarupo. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang pikasunduan o isang pinurse. Nakita niya siya bilang isang babae. Isang babaeng dinala niya sa impyernong ito. Nanginginig siyang lumapit, ang papel ay gusot na sa kanyang kamay. There! Nagulat ito at napalingon sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at takot. Itinaas niya ang papel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit, pagkalito, at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Ano ang ibig sabihin nito, Thea? Tumingin si Thea sa papel, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Hindi ito sumagot. Pero alam ni Miguel sa takot na gumuhit sa mukha nito na alam na rin ito ang katotohanan. Kasabay ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na boses ang bumasag nito. Anong kaguluhan ito? Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo doon si Doña Eleanor, ang mga mata ay matalim na nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Lumakad ito papasok, kinuha ang papel mula sa kamay ni Miguel at binasa ito. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Doña Eleanor. Hindi ito isang ngiti ng lola na masaya sa balita. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Isang malamig, nakakakilabot at puno ng kasiyahang ngiti. Tuitvay, sabi nito, ang boses ay puno ng paghanga. Apat na tagapagmana sa isang pagkakataon. Tumingin ito kay Thea, ang mga mata ay kumikinang na parang isang buitreng nakahanap ng kanyang biktima. Napakagaling. Nagawa mo ng mahusay ang iyong trabaho, Althea. Ang ngiti ng kanyang ina ay nagpapadala ng panginginig sa buong katawan ni Miguel. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanilang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Napatingin siya kay Thea. Nakita niya ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha nito. Nakita niya ang paghawak nito sa sariling tiyan, isang kilo na hindi para protektahan ang sarili, kundi para protektahan ang mga buhay sa loob nito. Ang mga mata nito ay puno ng purong takot. Isang takot na siya mismo ang nagdulot. Trabaho. Ang salita ay umalinggaw sa isip ni Miguel, paulit-ulit. Hindi isang biyaya. Hindi isang milagro. Isang trabaho. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang ina, hindi bilang isang magulang, kundi bilang isang halimaw na nakasuot ng damit ng isang makapangyarihang ginang. Ang ngiti nito, ang malamig at kalkuladong kasiyahan sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang may kinalaman ang kanyang ina. Ang determinasyon nito, ang pagmamadali ang ngiting iyon. Isang malamig na realisasyon ang bumalot sa kanya, hindi ito aksidente. Ito ay plinano. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang galit na hinaluan ng matinding pagsisisi at kawalan ng magawa. Tumalikod si Doña Eleanor, ang postura ay puno ng pagwawagi. Maghahanda ako ng isang salu-salo para ipagdiwang ang magandang balitang ito, sabi nito habang tuluyang lumabas ng silid, na parang isinara pinto sa isang matagumpay na business deal. Naiwan sila ni Thea sa isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay mabigat sa takot at mga hindi masabing salita. Tumingin si Miguel kay Thea, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakikita ang kikasunduan o ang pinurse. Ang nakikita niya ay isang babaeng nasadlak sa isang sitwasyong hindi nito pinili. Ang ina ng kanyang 4 na anak. At sa gitna ng karangyaan ng silid na iyon, sa loob ng mansyon na tinatawag nilang tahanan, naramdaman ni Miguel na pareho silang nakakulong. At ang 4 na buhay na paparating ay hindi 4 na biyaya. Sa ngayon, ang mga ito ay 4 na kadena na lalong magtatali sa kanilang dalawa sa impyernong ito. Ang balita ng pagiging 4 ng nasa kanyang sinapupunan ay hindi isang bagay na madaling tanggapin. Para kay Thea, ang bawat araw ay isang laban. Ang kanyang katawan, na sanay sa pagod ng pagiging isang nurse, ay tila sumusuko sa bigat ng pagbubuntis na hindi pangkaraniwan. Ang umaga ay laging sinasalubong ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Ang bawat pagkain ay isang pagsubok. Ang bawat gabi ay isang paalala ng kanyang kalagayan. Naging mas strikto si Doña Eleanor. Ang pagkain niya ay sinusukat. Ang oras ng kanyang pagtulog ay binabantayan. May mga bitamina siyang dapat inumin sa eksaktong oras. Pakiramdam niya ay hindi na siya isang tao, kundi isang inkubator na may mga paa, isang sisidlan na kailangang alagaan para sa mahalagang kargamento sa loob.
Si Miguel naman ay nanatiling malayo. Ngunit may nagbago. Pagkatapos ng araw na iyon sa silid, umalis ito at bumalik na may dalang isang maliit na kama na ipinwesto nito sa isang sulok ng kanilang malawak na kwarto. Para mamonitor kita, sabi nito sa isang boses na formal at medikal. Hindi na ito natulog sa tabi niya. Ang distansya ay isang kaluwagan para kay Thea, ngunit isa ring malinaw na pader sa pagitan nila. Isang umaga, mas malala ang kanyang pakiramdam. Walang gustong manatili sa kanyang sikmura kahit tubig. Narinig niyang nagkakagulo ang mga katulong sa labas, sinusubukang maghanda ng kung ano-anong sabaw, pero ang amoy pa lang ay nagpapabaliktad na sa kanyang tiyan. Nakahiga lang siya sa kama, nang hihina, nang bumukas ang pinto. Si Miguel. Kagagaling lang nito sa ospital, bakas pa ang pagod sa mukha nito. Tiningnan siya nito, pagkatapos ay ang mga pagkaing hindi nagalaw sa bedside table. Walang sinasabi. Tumalikod lang ito at lumabas. Inaasahan na ni Thea. Sanay na siyang mag-isa sa laban na ito. Ngunit pagkaraan ng kalahating oras, bumalik ito. May dala itong isang maliit na tray. Sa ibabaw nito ay isang simpleng mangkok ng sabaw na umaaso pa. Hindi ito tulad ng mga pagkaing inihahanda ng chef ng mansyon. Amoy-amoy bahay. Sinigang na manok, mahinang sabi nito, inilalapag ang tray sa tabi niya. Pero hindi masyadong maasim. Ganito ang niluluto ng lola ko kapag may sakit kami. Nagulat si Thea. Tiningnan niya ang sabaw, pagkatapos ay ang mukha ni Miguel. Wala doon ang malamig na maskara na lagi nitong suot. Ang nakikita niya ay pag-aalala. Subukan mo lang, sabi nito. Kahit konti. Dahan-dahan siyang umupo. Nanginginig niyang kinuha ang kutsara at sumubo. Ang mainit na sabaw ay dumaloy sa kanyang lalamunan, at sa kanyang pagkagulat, hindi ito tinanggihan ng kanyang sikmura. May kaunting asim, sapat lang para gisingin ang kanyang panlasa. May lasa ng luya at kabaitan. Napasubo siya ulit. At ulit. Hindi niya namalayan na lang niya na naubos na niya ang buong mangkok. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming araw. Itinaas niya ang kanyang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang pader sa pagitan nila. Nakita niya ang isang lalaking pagod, marahil ay may konsensya, pero sa sandaling ito, nagpakita ng kabaitan. Salamat, mahina niyang sabi. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya sa kanya na hindi dahil sa obligasyon. Hindi sumagot si Miguel. Tumango lang ito, isang mabilis at medyo alanganing tango. Kinuha nito ang tray at mabilis na lumabas ng silid, na para bang hindi rin ito alam kung paano haharapin ang sandaling iyon. Ang simpleng mangkok ng sabaw na iyon ay naging simula. Hindi na sila nag-usap ng mahaba, pero nagbago ang mga bagay-bagay. Si Miguel na mismo ang nag-iiwan ng mga bitamina at isang basong tubig sa kanyang bedside table tuwing umaga. Minsan, pag uwi nito mula sa ospital, may dala itong isang prutas na alam niyang makakatulong sa kanyang kalagayan. Mga maliliit na bagay. Mga tahimik na kilo. Para kay Thea, nasanay sa lamig ng mansyon, ang mga ito ay parang maliliit na sulo ng apoy sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, nagising si Thea sa isang matinding kirot na gumapang sa kanyang binti. Isang balikat. Napasigaw siya ng mahina habang sinusubukang iunat ang kanyang binti, pero lalo lang itong sumasakit. Agad na napabalikwas ng bangon si Miguel mula sa kanyang higaan sa sulok. Anong nangyayari? Tanong nito, ang boses ay alerto, ang pagiging doktor nito ay lumabas. Ang binti ko, sabi ni Thea, nanginginig ang luha sa sakit. Lumapit ito kaagad. Hindi ito nag-atubili. Hinawakan nito ang kanyang paa at mukhang sinimulang masahiin ang kanyang naninigas na kalamnan sa binti. Pulikat yan, sabi nito, ang boses ay kalmado na. Normal sa nagbubuntis. Huminga ka ng malalim. Napatahimik si Thea, hindi sa pagkalma ng sakit, kundi sa pagkagulat. Ang init ng mga kamay nito sa kanyang balat ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang haplos nito ay magaling, ngunit may halong pag-iingat at lambing. Napanood niya ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang pinag-uusapan sa ginagawa. Sa liwanag ng munting ilawan sa tabi ng kama, nakita niya siya, hindi bilang si Ethel de la Vega o ang anak ni Doña Eleanor, kundi bilang si Miguel lang. Nang mawala na ang sakit, dahan-dahan itong binitawan ang kanyang binti. Okay ka na? Tumango lang siya, hindi makapagsalita.
Mula noon, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, kahit hindi nila aminin. May mga gabing nagbabasa lang sila sa kani-kanilang sulok ng silid, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Isa na itong komportableng katahimikan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kama at nagbabasa ng libro, naramdaman niya ito. Isang mahinang pitik mula sa loob ng kanyang tiyan. Napahinto siya. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ulit ito. Isang maliit na tadyak. Isang hindi maipaliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat ng takot at lungkot, isang buhay, 4 na buhay, ang gumagalaw sa loob niya. Napansin ni Miguel ang kanyang reaksyon. Bakit? Gumagalaw sila, bulong ni Thea, ang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. Tumayo si Miguel mula sa kanyang kinaupuan at lumapit. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding hindi maikakailang kuryosidad. Pwede ko bang maramdaman, tanong nito, ang boses ay halos isang pakiusap. Nag-alinlangan si Thea. Ang sandaling ito ay parang napaka-personal. Napaka-pribado. Ngunit dahan-dahan tumango siya. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kama at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa tiyan ni Thea. Naghintay sila sa katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na sipa ang naramdaman nilang pareho. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Isang ngiti ng purong pagkamangha ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiti ngayon lang nakita ni Thea. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa isang emosyong hindi pa niya nakikita dito dati. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kamay ay magkadikit pa rin sa kanyang tiyan, at ang kanilang mga mata ay nagtatagpo. Isang kislap. Isang koneksyon. Isang kilig na hindi inaasahan. Ang mga sumunod na araw ay nagpatuloy sa ganoong estado. Naglalakad sila minsan sa hardin, hindi nag-uusap pero magkasama. Isang hapon, habang tinutulungan siya ni Miguel na maglakad-lakad sa ilalim ng mga puno ng mangga, huminto ito. Humarap ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Thea, simula nito, ang boses ay puno ng bigat. Patawad sa lahat Bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Ito na ba? Ito na ba ang sandaling magbabago sa lahat? Ngunit bago pa man niya masabi ang anumang salita, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang sandali, na parang isang matalim na yelo. Miguel! Nakatayo si Doña Eleanor sa di kalayuan, ang mga mata ay nakatutok sa kanilang magkahawak na kamay. Nag-ayos na ako ng private nurse para kay Althea. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Naramdaman ni Miguel ang paghihigpit ng kanyang panga. Sa isang iglap, ang munting koneksyon na nagsisimula palang mamuo sa pagitan nila ay binura ng malamig na utos ng kanyang ina. Tiningnan niya si Thea, nakita niya ang paglaho ng kislap sa mga mata nito, na napalitan ng pamilyar na maskara ng pag-iwas. Binitawan niya ang kamay ni Thea, at ang init na nawala ay nag-iwan ng kakaibang lamig. Hindi na kailangan, mariin niyang sabi. Ako ang doktor niya. At asawa niya ako. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Pero si Doña Eleanor ay parang hindi nakarinig. Ngumiti lang ito ng malamig at tumalikod. Nakahanda na ang lahat. Darating siya bukas. Sa loob ni Miguel, isang apoy ang nagsimulang mag-apoy. Hindi na ito simpleng pagtakbo. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Isang paraan para ipaalala sa kanya kung sino talaga si Thea sa pamilyang ito, isang pag-aari. At ang ideyang iyon ay hindi niya matanggap. Kinabukasan, isang babaeng nasa edad 40, na may unipormeng puting-puti at isang ekspresyong walang kabuhay-buhay, ang nagpakilala bilang si Nurse Reyes. Dinala siya ni Doña Eleanor sa silid nila. Simula ngayon, siya na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo, sabi ng matanda kay Thea, habang ang mga mata ay nakatutok kay Miguel, na parang isang hamon. Huminga ng malalim si Miguel. Hinintay niyang makaalis ang kanyang ina. Nurse Reyes, simula niya sa isang kalmadong boses na may bigat ng tungkulin. Maraming salamat sa iyong pagdating, ngunit hindi namin kailangan ang iyong serbisyo. Nagulat ang nurse. Pero, Sir, utos po ni Doña Eleanor. At ako naman si E.C. de la Vega, ang asawa ng pasyente at ang kanyang personal na doktor, matatag niyang sabi. Isinasaalang-alang ko ang desisyon ng aking ina bilang isang mungkahi lamang, isa na magalang kong tinatanggihan.
Kumuha siya ng checkbook mula sa kanyang drawer. Ito ay bayad para sa isang buwan. Konsiderahin mo na lang itong bayad sa abala. Malaya ka nang umalis. Napatulala ang nurse. Pagkatapos ay kinuha nito ang tseke, yumuko, at mabilis na umalis, takot na baka magbago pa ang isip niya. Nang magsara ang pinto, napatingin si Miguel kay Thea. Nakita niya ang pagkagulat at pag-aalala sa mukha nito. Ito ang unang pagkakataon na hayagan niyang sinuway ang kanyang ina para dito. Hindi nagtagal, ang katahimikan ay binasag ng mga malalakas na yapak sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng walang katok. Si Donna Eleanor. Ang mukha nito ay parang isang namumuong bagyo. Ngunit hindi si Miguel ang tiningnan nito. Ang mga mata nitong parang punyal ay dumadaloy kay Thea, na nakaupo sa gilid ng kama. Malandi ka, malamig na sabi ng matanda, ang bawat salita ay mailason. Anong ipinakain mo sa anak ko? Pagkatapos mong sirain ang mga plano ko para sa kanya, ngayon naman ay nilalason mo ang isip niya laban sa akin. Napatayo si Thea, namumutla. O wala po akong ginagawang masama. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Doña Eleanor. Nakikita ko ang mga tingin mo. Ang mga ngiti mo. You are a seducer hiding behind that innocent face. Itigil niyo yan, ma. Hindi na napigilan ni Miguel. Mabilis siyang humakbang at tumayo sa pagitan ng kanyang ina at ni Thea. Pisikal niya itong hinarangan. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Thea sa likod niya, at lalong umalab ang galit sa kanyang dibdib. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Thea, mariin niyang mababawasan at masasamang sabi. Tumingin sa kanya si Doña Eleanor, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ipagtatanggol mo pa siya. Tingnan mo ang ginagawa niya sa'yo, Miguel. You are the future of this family, the head of this hospital. Pero nag-aaksaya ka ng oras sa pag-aalaga sa babaeng yan na parang isa kang utusan. Tungkulin kong alagaan siya. Asawa ko siya, sigaw ni Miguel, ang kontrol niya ay tuluyan ng nawala. Isa siyang kasunduan, ganting sigaw ng kanyang ina. Isang inkubator para sa mga apo ko. Wala nang higit pa doon. Isa siyang tao, ma. Hindi siya bagay. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Miguel ang may bigat at katotohanan na kahit siya ay nagulat. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa tungkulin. Tumingin siya kay Thea sa likod niya. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito, mga luhang dahil sa kanya, dahil sa pamilya niya. Isang nag-uumapaw na emosyon ang bumalot sa kanya, galit sa kanyang ina, pagsisisi sa kanyang mga nagawa, at isang desperadong pagnanais na protektahan ang babaeng nasa likod niya. Hindi na niya kaya ang tensyon sa silid. Hindi na niya kayang makita ang takot sa mga mata ni Thea. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Halika! Hinila niya ito, palabas ng silid, nilagpasan ang kanyang ina na natigilan sa gulat. Hindi sila huminto. Dire-diretso sila sa pasilyo hanggang sa marating nila ang pinto ng library. Itinulak niya ang mabigat na pinto, isinara ito ng malakas sa kanilang likuran, at ang tunog ay umalinggaw sa buong silid, na parang isang tuldok sa kanilang pag-uusap. Nakahinga lang sila ng malalim sa loob ng tahimik na library. Pinakawalan niya ang kamay ni Thea at humarap dito. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, sakit at takot. At sa pagtingin sa kanya, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Humakbang siya palapit, hinawakan ang magkabilang pisngi nito, at ginawa ang isang bagay na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik na formal o pinag-isipan. Ito ay isang halik na puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi, ang kanyang galit, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang lumalalim sa pagtingin. Ito ay isang halik na marahas at desperado. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Nakikita kita. Sa isang saglit, naramdaman niyang tumugon ito, isang pakiramdam pagsuko, bago ito maramdaman. Bigla siyang itinulak nitong palayo. Ang lakas ng pagtulak ay nagpagulat sa kanya. Napatingin siya dito. Humagulgol ito habang nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Huwag di. Sabi nito, basag ang boses. Ang kasal na to ay isang kontrata lang, Jeff de la Vega. Ang paggamit nito ng kanyang formal na pangalan ay parang isang sampal sa kanyang mukha,
mas masakit pa kaysa sa pagsagot nito. Huwag mo nang gawing mas komplikado ang lahat. Ang halik sa library ay nag-iwan ng isang marka kay Thea, isang markang hindi nakikita ngunit mas malalim kaysa sa balat. Sinubukan niyang burahin ito, itanggi at kalimutan. Ngunit sa bawat pagpikit niya, naroon ang alaala, ang bigat ng mga kamay ni Miguel sa kanyang pisngi, ang desperasyon sa mga mata nito, ang init ng labi nito na sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kaya naman, pinili niyang magtayo ng panibagong pader. Isang mas mataas at mas matibay. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Umupo si Thea, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang plato. Naramdaman niya ang titig ni Miguel mula sa kabilang dulo ng mesa, ngunit hindi siya lumingon. "Good morning," mahinang sabi nito. "Good morning po," sagot ni Thea. Ang tea po ay isang sandata, isang paalala sa kanilang distansya, sa totoong estado. Si Doña Eleanor, na nasa kabisera, ay pinapanood silang dalawa na parang nanonood ng isang dula, isang munting ngisi ang naglalaro sa kanyang mga labi. Alam nitong nanalo ito. Sinubukan ni Thea na kumain, ngunit ang bawat subo ay parang walang lasa. Ang tanging gusto niya ay tumayo at tumakbo palayo, pabalik sa katahimikan ng kanyang silid. Pagkatapos ng almusal, nang akala niya ay tapos na ang pagsubok, hinarang siya ni Doña Eleanor sa paanan ng hagdan. Dahil tila marami kang libreng oras para sa mga kalandian, simula ng matanda, ang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag, naisip kong bigyan ka ng isang makabuluhang gawain. Kinabahan si Thea. Ano po iyon, Doña Eleanor? Ang lumang bodega sa likod ng hardin. Matagal na itong hindi nalilinis at puno ng alikabok, sabi ng matanda habang sinusuri ang kanyang mga kuko na perpektong nakamanicure. I want you to clean it ikaw mismo. Gusto kong makitang kumikinang iyon mamayang hapon. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Ang bodega. Isa iyong malaking imbakan na halos kasing laki ng isang maliit na bahay, puno ng mga lumang kasangkapan. Isa iyong trabaho para sa 3 tao, hindi para sa isang buntis. Ito ay isang parusa. Isang malinaw na parusa para sa nangyari kahapon. Gusto niyang tumutol. Gusto niyang isigaw na hindi niya kaya. Ngunit alam niyang iyon mismo ang gustong makita ni Doña Eleanor, ang kanyang pagrereklamo, ang kanyang pagtanggi. Kaya nilunok niya ang kanyang galit at pride. Masusunod po, mahina niyang sagot. Ang bodega ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Ang amoy ay pinaghalong alikabok, anay at kalumaan. Ang sahig ay nababalutan ng makapal na dumi at ang mga kasangkapan ay tinatakpan ng mga puting kumot na parang mga multo mula sa nakaraan. Nagsimula siyang maglinis. Dahan-dahan. Ang pagbubuntis ay nagpapabigat sa kanyang bawat galaw. Pinunasan niya ang mga mesa, inayos ang mga silya, at sinubukang walisin ang sahig. Ang alikabok ay pumasok sa kanyang ilong at lalamunan na nagdulot sa kanya ng pag-ubo. Habang inaayos niya ang isang maliit at halos nabubulok ng aparador sa isang madilim na sulok, may isang bagay na nahulog mula sa likod nito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pinulot niya ito. Hindi ito malaki, halos kasya lang sa kanyang 2 palad. Mayroon itong mga ukit ng bulaklak ng sampagita sa takip. Mukhang napakatagal na nito, ngunit inalagaan. Dinala ng kuryosidad, umupo siya sa isang bowl at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang litratong kupas na itim at puti. Isang batang-batang Doña Eleanor. Ang buhok nito ay nakatirintas pa, at ang ngiti nito ay totoo at puno ng buhay, isang ngiting hindi pa niya nakikita kailanman. Sa tabi nito ay isang lalaki. Isang gwapong lalaki na may simpleng kasuotan, malayo sa itsura ng yumaong Don Ricardo de la Vega na ang larawan ay nakasabit sa pasilyo ng mansyon. Sa mga bisig nila ay isang sanggol. Alam niyang hindi ito si Miguel. Ang litrato ay mukhang mas luma pa. Sino ang lalaking ito? Bakit tila napakasaya ni Doña Eleanor sa piling niya? At sino ang sanggol na ito? Sa ilalim ng litrato may isa pang bagay. Isang kwintas. Isang simpleng leather na tali na may nakasabit na isang maliit na pendant. Ang pendant ay gawa sa kamagong, inukit sa hugis ng isang ibon na lumilipad. Simple lang ito, pero malinis ang pagkakagawa. Hinawakan ni Thea ang kwintas. Idinampi niya ito sa kanyang palad. Malamig. Makinis.
At pamilyar. Biglang bumili ng tibok ng kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig niyang inilapit ang kwintas sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi maaari. Binitawan niya ito na parang napaso. Ang kwintas ay nahulog pabalik sa kahon na may mahinang kalansing. Mabilis na nagbalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Si Angelo, ilang taon na ang nakalipas, buong pagmamalaking ipinapakita sa kanya ang isang kwintas. Ate, tingnan mo. Sabi ni nanay, ito raw ang nag-iisang iniwan sa akin ng totoo kong mga magulang. Ang ganda, no? Ang kwintas na iyon. Ang kwintas na lagi nitong suot. Ang kwintas na nasa liig nito kahit ngayon habang nakahiga ito sa kama ng ospital. Isang leather na tali. Isang pendant na gawa sa kamagong, inukit sa hugis ng isang ibon na lumilipad. Hindi. Hindi maaari. Napatayo si Thea, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Tiningnan niya ang kahon, pagkatapos ay ang pinto ng bodega, na parang isang hayop na biglang nakaramdam ng panganib. Ang kwintas na iyon. Ang nag-iisang pagkakakilanlan ang pinagmulan ng kanyang kapatid na si Angelo, na inampon ng kanilang ina noong ito ay sanggol pa lamang. Ang kwintas na itinatago ni Doña Eleanor sa isang lihim na kahon, kasama ang larawan ng isang misteryosong lalaki. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napaka-imposible at napakakilabot para paniwalaan. Ang lalaki sa litrato. Ang sanggol. Ang kwintas. Si Doña Eleanor. Si Angelo. Bakit itatago ni Doña Eleanor ang kwintas ng kapatid niya? Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Nagkakataon lang siguro. Maraming ganoong kwintas sa mundo. Impossible. Ngunit habang tinititigan niya ang maliit na kahon na nakabukas sa sahig, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagkakataon. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lihim na itinatago ng kahong ito ay isang lihim na maaaring magsagawa ng wasakin ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Dali-dali niyang isinara ang kahon. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. Ibinaba niya ang aparador pabalik sa dati nitong pwesto, maingat na itinago ang kahon sa likod nito, kung saan niya ito natagpuan. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang bagay na nakaipit sa takpan ng kahon. Isang maliit, nakatuping papel. Kinuha niya ito at binuksan. Isang pangalan lang ang nakasulat. Isang pangalan ng lalaki na isinulat sa eleganteng sulat kamay. Alejandro. Biglang, ang paglilinis ay hindi na mahalaga. Ang pagod ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang sikretong hindi para sa kanya, isang sikretong aksidente niyang natuklasan sa isang madilim at maalikabok na bodega. Isang sikretong nag-uugnay sa babaeng pinakakinamumuhian niya sa taong pinakamamahal niya sa buong mundo. Nakatayo si Miguel sa sahig, sa labas lamang ng silid, habang ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito alintana. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang determinasyon na mas mainit pa kaysa sa anumang panahon. Ang mga salita ni Thea sa library, "Huwag mo nang gawing mas komplikado ang lahat," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. At sa wakas, naintindihan na niya. Tama si Thea. Siya ang gumawa nitong komplikado sa pamamagitan ng kanyang pananahimik, ng kanyang pagiging duwag. Hindi sapat na ipagtanggol lang siya sa kanyang ina. Hindi sapat ang mga tahimik na kilo at mga ninanakaw na sulyap. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang ipakita dito na hindi na siya ang lalaking sunod-sunuran. Kailangan niyang patunayan na ang halik na iyon ay hindi isang pagkakamali, kundi isang simula. At gagawin niya iyon ngayong gabi. Dahan-dahan niyang inayos ang maliit na lamisang ipinakuha niya sa mga katulong. Naglagay siya ng 2 kandila sa gitna. Sa isang maliit na florera, inilagay niya ang isang puting rosas, simple, elegante, at walang tinik. Katulad ni Thea. Pumili siya ng isang mahinang instrumental na musika sa kanyang cellphone para maging background. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Hindi siya romantikong tao. Ngunit kailangan niyang subukan. Para dito. Para sa kanila. Para sa 4 na buhay na nag-uugnay sa kanila. Habang inaayos niya ang lahat, lihim siyang sumusulyap sa loob ng silid.
Nakita niyang nakahiga si Thea, nakatalikod sa kanya. Alam niyang gising ito. Naramdaman niya ang bigat sa mga balikat nito kahit hindi ito gumalaw. Ang bigat ng sikretong natuklasan nito sa bodega kanina. Ngunit hindi pa iyon alam ni Miguel. Ang alam lang niya ay kailangan niyang alisin ang lungkot na bumabalot dito. Nang handa na ang lahat, huminga siya ng malalim at pumasok sa silid. Thea, mahina niyang tawag. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay pagod at puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Alam kong galit ka, simula niya. At may karapatan ka. Pero ngayong gabi pwede bang kalimutan muna natin ang lahat. Ang kontrata, ang pamilya ko. Pwede bang tayo lang? Gusto lang kitang makausap. Itinuro niya ang bintana. Nakita ni Thea ang mga kumikinang na kandila. Sa isang saglit, nakita ni Miguel ang paglambot ng kanyang ekspresyon, isang bahid ng pagkagulat. Ngunit agad din itong napalitan ng pamilyar na pader ng pag-iingat. Miguel, pagod ako, sabi nito, umiiwas ng tingin. Alam ko. Isang hapunan lang. Walang pilitan. Pagkatapos, hahayaan na kitang magpahinga. Pangako. Hindi ito sumagot. Ngunit dahan-dahan itong bumangon mula sa kama. Para kay Miguel, ang kilos na iyon ay sapat na. Ngunit habang si Miguel ay naghahanda para sa isang pag-amin ng pag-ibig, si Thea naman ay nasa gitna ng isang digmaan sa kanyang sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay bumubulong ng dalawang pangalan, Alejandro sa Angelo. Ang imahe ng kwintas ay nakasunog sa kanyang isipan. Hindi na niya kaya. Ang sikreto ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Kailangan niya ng kasagutan. Ngayon na. Habang si Miguel ay nakatalikod at abala sa pag-aayos ng plato sa bintana, gumawa siya ng desisyon. Hindi na niya hinihintay ang tamang panahon. Gagawa siya ng sarili niyang panahon. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid nang hindi napapansin. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip, dinadala siya sa isang direksyon, ang opisina ni Doña Eleanor. Sa nanginginig niyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang bagay na binalikan niya sa bodega kanina. Ang kwintas. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng takot at ng desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Kumatok siya sa pinto ng opisina. Pasok. Ang malamig na boses mula sa loob ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Pumasok siya. Nakaupo si Doña Eleanor sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Tumingala ito at ang mukha nito ay nagpakita ng iritasyon nang makita siya. Ano ang kailangan mo? Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka lang? Hindi nagsalita si Thea. Lumakad siya palapit sa mesa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang inilapag ang kwintas sa ibabaw ng makintab na kahoy. Ang maliit na ibon na gawa sa kamagong ay tila isang patay na nilalang sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina. Napatingin si Doña Eleanor sa kwintas. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Ang postura nitong puno ng kapangyarihan ay biglang gumuho. Ang mga mata nitong laging matalim ay nanlaki sa purong pagkabigla. Ang reaksyong iyon ay sapat na para kumpirmahin ang lahat ng hinala ni Thea. Ano po ito, Doña Eleanor? Tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bigat ng akusasyon. Mabilis na bumalik ang bagsik sa mukha ng matanda, ngunit ang takot sa mga mata nito ay hindi nawala. Saan mo yan kinuha? Matigas na tanong nito. Hindi po iyan ang tanong ko, giit ni Thea. Ang tanong ko po, ano ito? At bakit ninyo ito itinatago? Napatayo si Doña Eleanor, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang pagkabigla nito ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit, isang galit na ginagamit para pagtakpan ang takot. Magnanakaw ka, sigaw nito, ang boses ay umalinggaw sa buong silid. Pumasok ka sa mga gamit ko. How dare you? Samantala, sa bintana, napansin ni Miguel na wala na si Thea. Thea, tawag niya. Walang sumasagot. Kinabahan siya. Hinanap niya ito sa banyo, wala. Saan ito nagpunta? Isang masamang pakiramdam ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. At doon niya narinig ang sigaw. Isang sigaw na nagmumula sa opisina ng kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas.
Pagdating niya sa tapat ng pinto, narinig niya ulit ang boses ng kanyang ina, mas malakas at mas galit. Saan mo iyan kinuha? Magnanakaw. Hindi na siya nag-isip pa. Bigla niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Thea, nakatayo sa harap ng mesa, ang mukha ay basang-basa ng luha ngunit matatag. Ang kanyang ina, nakatayo, ang mukha ay namumula sa galit, nakaturo sa isang bagay sa ibabaw ng mesa. Ang tingin ni Miguel ay bumaba sa bagay na iyon. Isang pamilyar na kwintas. Ang kwintas na laging suot ng kapatid ni Thea. Tumingin siya mula sa kwintas, papunta sa kanyang inang galit na galit, at sa wakas, kay Thea na puno ng sakit ang mga mata. Ma! Thea! Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Miguel ay nakabitin sa hangin, puno ng pagkalito. Ma! Thea! Anong nangyayari dito? Para kay Thea, ang pagdating ni Miguel ay hindi isang kaligtasan. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang lalaking unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan at ang babaeng demonyo sa kanyang harapan ay iisa ang dugo. Humarap sa kanya si Miguel, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Thea, anong ibig sabihin ng kwintas na yan? Bakit nasayo yan? Ngunit bago pa man makasagot si Thea, isang tawa ang pumuno sa silid. Hindi ito isang ordinaryong tawa. Ito ay isang tawa na basag, puno ng galit at isang pahiwatig ng pagkasuklam. Tumingin sila pareho kay Doña Eleanor, na ngayon ay tumatawa habang nakahawak sa kanyang tiyan, na para bang narinig nito ang pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo. Talaga, sabi ng matanda sa pagitan ng kanyang mga tawa, pinupunasan ang isang peking luha sa gilid ng kanyang mata. Ang kwintas na iyan ang problema ninyo. Isang walang kwentang piraso ng kahoy. Huminto ito sa pagtawa at tiningnan sila ng may panunuya. Ang babaw ninyo. Ang babaw ng mga problema ninyo. Ma, tama na, mariing sabi ni Miguel, humahakbang palapit kay Thea na para bang isang kalasag. Hindi mo nakikita. Nasasaktan si Thea. Ang kilos na iyon, ang pagpanig ni Miguel kay Thea, ang tila nagtulak kay Doña Eleanor sa bangi ng kanyang katinuan. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kunwaring pagtawa ay napalitan ng isang ngiting mas nakakatakot, mas malupit. Nasasaktan, ulit nito, ang boses ay isang bulong na puno ng lason. Lumakad ito sa paligid sa mesa, dahan-dahan, na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Gusto mong malaman kung ano ang tunay na sakit, Miguel? Gusto mo bang malaman kung ano ang kaya kong gawin? Tumingin ito ng diretsyo kay Thea, ang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Itanong mo sa kanya, Miguel. Itanong mo kung bakit 4 ang anak ninyo. Nanigas si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Muling tumawa si Doña Eleanor. Napaka-inosente mo, anak. Akala mo ba milagro iyon? Isang biyaya mula sa langit. Umiling ito. Hindi. Iyon ay agham. Iyon ay kapangyarihan. Iyon ay kagagawan ko. Ang mundo ni Thea ay biglang tumigil. Ang mga salita ay parang banyagang wika na hindi niya maintindihan. Pinainom ko siya ng mga bitamina, pagpapatuloy ng matanda, habang nakatingin kay Thea, ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang paghihirap. Mga bitamina na may kasamang pampagana. Mga gamot para siguraduhing kakapit ka agad. Para matapos na agad ang trabaho mo. Hinawakan ni Miguel ang braso ng kanyang ina. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Itigil mo na to. Bitiwan mo ako, sigaw ni Doña Eleanor, iwiniwaksi ang kamay ng anak. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Humarap itong muli kay Thea, ang mukha ay isang perpektong maskara ng kalupitan. Isa lang ang gusto ko. Isa lang, sigaw nito, ang boses ay basag sa galit. Pero siguro dahil sa katakawan ng mga tulad mo dahil sa sakim ng katawan mo naging 4. Lason. Ang salita ay tumago sa isip ni Thea, sa puso niya, sa kaluluwa niya. Isang lason na mas masahol pa sa anumang kemikal. Napatingin siya sa kanyang sariling tiyan. Ang sinapupunan niya. Ang lugar na dapat sana ay isang sagradong kanlungan para sa kanyang mga anak. Ang mga pitik na naramdaman niya. Ang mga sipa na nagdulot sa kanya ng ngiti. Ang koneksyon na naramdaman niya kasama si Miguel. Lahat ay kasinungalingan.
Lahat ay produkto ng isang masamang plano. Hindi siya isang ina. Isa siyang eksperimento. Ang kanyang katawan ay ginamit, minanipula at nilapastangan. Isang matinis na ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang mukha ni Doña Eleanor na puno ng pagwawagi ay dahan-dahang lumabo. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila gumagalaw. Narinig niya ang sigaw ni Miguel, puno ng pagkasindak. Nakita niya itong tumatakbo palapit sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ang kanyang mga tuhod. Isang itim na kortina ang bumalot sa kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay ang mga malalakas na braso ni Miguel na sumalo sa kanya habang siya'y tuluyang nakaramdam ng kadiliman. Nagising si Thea sa pamilyar na amoy ng antiseptiko at sa mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Ang unang nakita niya ay isang puting kisam. Ospital. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama ay si Miguel. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala at pagod. Ang mga mata nito ay namumugto. Nang makita nitong gising na siya, mabilis itong tumayo at lumapit. Gising ka na. Salamat sa Diyos, sabi nito, hawakan ang kanyang kamay. Ngunit iniwas niya ito. Ang alaala ng nangyari ay bumalik na parang isang malaking alon, ang tawa ni Doña Eleanor, ang mga salitang puno ng lason, ang katotohanang masakit pa sa kamatayan. Tumingin siya kay Miguel. Sa lalaking nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Ngunit ngayon, ang nakikita na lang niya ay ang anino ng ina nito. Isang De La Vega. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang lungkot. Walang anuman. Isang nakakakilabot na kawalan. Gusto kong kanselahin ang kontrata, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay, walang emosyon. Natigilan si Miguel. Dea, mag-usap tayo di. Wala na tayong dapat pag-usapan, putol niya, ang tingin ay diretso sa mga mata nito, ngunit parang tumatagos lang. Gusto ko nang umalis dito. Nakatayo si Doña Eleanor sa gitna ng kanyang opisina, ngunit ang malawak na silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isang kulungan ngayon. Ang katahimikan ay nakakabingi, mas malakas pa kaysa sa mga sigaw kanina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga importanteng dokumento, ay nakalatag ang isang bagay na walang halaga sa mundo ng pera, ngunit naglalaman ng lahat ng kanyang kabiguan. Ang kwintas. Ang munting ibon na gawa sa kamagong ay tila nanunuya sa kanya. Nanalo siya. Napabagsak niya si Althea. Naipakita niya kung sino ang may kontrol. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa. Sa halip, ang naiwan ay isang mapait na pait, isang pamilyar na sakit na sinubukan niyang iba sa loob ng 20 taon. Dahan-dahan niyang inabot ang kwintas. Ang pagkakayari nito ay magaspang ngunit may pagmamahal. Ang bawat ukit ay isang alaala. Habang hawak niya ito, ang mga pader ng kanyang opisina ay tila naglaho, at ang tunog ng kanyang paghinga ay napalitan ng tunog ng malakas na ulan sa isang yero. Gabi. Madilim. Ang hangin ay malamig at basa. Nakatayo ang isang batang Eleanor sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang maliit na klinika, hawak ang isang natutulog na sanggol na nakabalot sa isang makapal na kumot. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang panganganak. Sa harap niya ay isang babaeng may mabait na mukha, isang nurse na nangakong inaalagaan ang kanyang anak. Sigurado ka na ba dito, Hisha? Tanong ng nurse, ang boses ay puno ng habag. Tumango si Eleanor, kumakagat sa kanyang labi para pigilan ang isang hagulgol. Wala akong pagpipilian. Ipakasal na ako ng pamilya ko sa iba. Hindi nila tatanggapin ang anak ko, ang anak namin ni Alejandro. Hinagkan niya ang noo ng sanggol sa huling pagkakataon. Inamoy niya ang bango nito. Ang bango ng sarili niyang dugo, ng sarili niyang laman. Ito, sabi niya, habang isinusuot sa liig ng sanggol ang isang kwintas. Regalo ito ng kanyang ama. Para kahit papaano may maiiwan kaming alaala sa kanya. Inabot niya ang sanggol sa nurse. Ang paghihiwalay na iyon ay parang pagpunit sa kalahati ng kanyang kaluluwa. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Eleanor, ang boses ay basag. Angelo po, sagot ng nurse. Ang aking anghel.
Tumango si Eleanor, ang mga luha ay malayang bumabagsak. Alagaan mo siya. Mahalin mo siya para sa akin. Pakiusap. Tumalikod siya at tumakbo, hindi na lumingon pa. Dahil alam niyang kung lilingon siya, hindi na niya ito kakayanin. Ikinorap ni Doña Eleanor ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang sakit ay naroon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang pagsisisi. Si Alejandro, ang kanyang unang pag-ibig, ay namatay sa isang aksidente ilang buwan lamang matapos niyang ipamigay ang kanilang anak. At siya, naiwan siyang mag-isa, ikinasal sa isang pamilyang nagbigay sa kanya ng yaman, ngunit kinuha ang kanyang kaligayahan. Ang sakit na iyon ang nagpatigas sa kanyang puso. Ang sakit na iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang makita si Miguel na magkamali tulad niya. Ngunit ngayon, ang nakaraan ay bumalik para muli siya. Ang anak na kanyang itinakwil ay nasa ospital na pag-aari niya, kailangan ng tulong. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong pinapatakbo, hindi ng galit, kundi ng takot at ng isang kakarampot na pag-asa. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Dalhin mo sa akin ang medical file ni Angelo Gomez. Ngayon din ni. Ilang minuto lang, ang file ay nasa kanyang mga kamay na. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang litrato ni Angelo na nakastapler sa papel. Ang mga mata nito. Ang ilong. Mayroon itong mga bakas ni Alejandro. Hindi na niya natiis. Tumayo siya. Kailangan niya itong makita. Sa ospital, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makalapit sa nang hindi napapansin. Tumayo siya sa labas ng salamin ng silid ni Angelo. Mula doon, tanaw niya ang payat na katawan nito na napapalibutan ng mga makina. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan ang bumalot sa kanya. Pagiging isang ina. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang hawakan ang kamay nito. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig, pinipigilan ng kahihiyan at ng 20 taon ng kasinungalingan. Bigla, nagsimulang tumunog ng malakas at mabilis ang mga monitor. Code Blue. Code Blue. Nagkagulo ang mga nurse at doktor. Nagsitakbuhan sila papasok sa silid ni Angelo, hinarangan ang kanyang paningin. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang anino ng kanilang mga galaw. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sigaw na medikal. Naramdaman ni Doña Eleanor na nanlamig ang kanyang buong katawan. Anak ko di. Bulong niya sa sarili, isang salitang hindi niya nasabi sa loob ng 20 taon. Pagkaraan ng ilang minuto na parang habang buhay, isang doktor ang lumabas, ang mukha ay seryoso. Hinanap ng mga mata nitong si Thea, ngunit si Doña Eleanor ang nakita. Doña Eleanor. Nasaan po si Imres de la Vega? Ano ang nangyayari sa pasyente? Mariin niyang tanong, ang boses ay nanginginig. We stabilized him, pero humihina na po talaga ang puso niya. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Pero napakabihira ng dugo niya, ZG negative. Sinubukan na namin si Ma'am Thea, pero hindi sila magkatugma. Wala kaming mahanap na ibang donor sa blood bank. Ang mga salita ng doktor ay parang isang hatol ng kamatayan. Wala ng donor. Wala ng oras. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kanyang pride, lahat ng kanyang takot ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang instinto ng isang ina na gustong iligtas ang kanyang anak. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap niya ang doktor, ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyong ayon lang nakita ng sinuman. Kunan ninyo ako ng dugo. Nagulat ang doktor. Pero, Doña D. Gawin mo, utos niya, ang boses ay basag ngunit puno ng tungkulin. Tumingin siya sa mga mata ng doktor at sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. Ako magkatipo kami. Ang mga salita ni Thea, gusto ko nang umalis dito. Ay parang mga pako na bumaon sa puso ni Miguel. Naiwan siyang nakatayo sa tabi ng kama, pinapanood itong tumalikod sa kanya, ang katahimikan nito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang buong buhay niya, ang mga desisyon niya, ang kanyang pamilya, lahat ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Lumabas siya ng silid, hindi alam kung saan pupunta.
Naglakad siya ng walang direksyon sa mga pasilyo ng ospital na dati ay kanyang kaharian, ngunit ngayon ay parang isang labirint ng mga kasinungalingan. Kailangan niyang makita si Angelo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang inosenteng nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Isang responsibilidad na hindi niya maaaring talikuran, lalo na ngayon. Habang papalapit siya sa isang hindi pangkaraniwang tanawin ang bumungad sa kanya. Sa isang pribadong silid na may mga salaming pader, na karaniwang ginagamit para sa mga donasyon, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Ang kanyang ina. Nakaupo si Doña Eleanor sa isang recliner, ang isang braso ay nakaunat. Isang nurse ang nag-aayos ng karayom na nakakabit dito. Mula sa karayom, isang tubo ang umaagos, at dahan-dahang pinupuno ng isang madilim na pulang likido ang isang blood bag. Naniga si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang utak niyang sinanay bilang doktor ay agad na nagproseso ng eksena. Ang kanyang ina nagdodonate ng dugo. Para kanino? Bigla, ang mga salita ng doktor kanina ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Pero napakabihira ng dugo niya, G negative. Wala kaming mahanap na ibang donor. X negatibo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Impossible. Napakabihira ng blood type na iyon. Ang sansana ang kanyang ina, sa lahat ng tao, ay may parehong blood type ni Angelo ay halos zero. Maliban na lang kung hindi ito't samba. Hinintay niya. Hinintay niya hanggang matapos ang proseso, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nang tumayo ang kanyang ina, na medyo nahihilo, agad niya itong sinalubong at hinila sa braso. Sa opisina ko. Ngayon din, mariin niyang sabi, walang lugar para sa pagtanggi. Sa loob ng kanyang opisina, isinara niya ang pinto. Humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong galit. Ano ang blood type mo, ma? Diretsahan niyang tanong. Nag-iwas ng tingin si Doña Eleanor. Ano ang pakialam mo? Nagligtas ako ng isang buhay. Sagutin mo ang tanong ko, giit ni Miguel, ang boses ay mababa at mapanganib. Negative, mahinang sagot nito, na parang isang pag-amin sa isang krimen. Napapikit si Miguel. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalaglag sa lugar. Negative, ulit niya. Ang pinakabihirang blood type. Katulad ni Angelo. Ano ang sansa, ma? Bilang isang doktor, alam kong hindi iyon nagkataon lang. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang kwintas. Ang biglaan mong pag-aalala. Ang dugo mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang kaugnayan mo kay Angelo Gomez? Tumingin sa kanya si Doña Eleanor, ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagod. Ang matigas na postura nito ay biglang gumuho. Ang babaeng nagpalaki sa kanya ay nawala, at ang natira ay isang babaeng nasasaktan na nagtatago ng isang sikreto sa loob ng 20 taon. Hindi mo maiintindihan. Nagsimula ito, ang boses ay basag. Ipaintindi mo sa akin, sigaw ni Miguel, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. At doon, bumigay na ang lahat. Ang pader na itinayo ni Doña Eleanor sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. 20 taon na ang nakalipas, simula niya, ang bawat salita ay puno ng pait. Bago ang ama mo mayroon akong minahal. Ang pangalan niya ay si Alejandro. Simple lang siyang tao, isang karpintero, pero siya ang buhay ko. Natigilan si Miguel. Hindi niya alam ang tungkol dito. Pero tutol ang pamilya ko. Pinaghiwalay nila kami, pagpapatuloy nito, ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. At huli na nang malaman kong nagbunga ang pagmamahalan namin. Ipinanganak ko siyang mag-isa, sa isang maliit na klinika. Pero hindi ko siya kayang buhayin. Ipakasal na ako, wala akong pagpipilian. Napahawak ito sa kanyang dibdib, na parang nararamdaman pa rin ang sakit ng pagkawala. Ipinamigay ko siya, Miguel. Ibinigay ko ang sarili kong anak sa isang nurse na nangakong aalagaan siya. Napaurong si Miguel. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Anong-anong sinasabi mo? Tumingala si Doña Eleanor, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang bomba na sumira sa buong mundo ni Miguel.
Si Angelo anak ko siya, Miguel. Si Angelo ang panganay ko. Hinawakan nito ang kanyang braso, ang mga mata ay nagmamakaawa. Kapatid mo siya. Ang mga salitang iyon, kapatid mo siya. Ang mundo ni Miguel ay umikot. Ang ingay ng ospital ay nawala. Ang kapatid ni Thea, ang batang lalaking dahilan ng kanilang kasunduan, ay kanyang kapatid. Ang babaeng mahal niya ay ang tagapag-alaga ng kanyang nawawalang kapatid. Ang lahat ng galit. Ang lahat ng pagkamuhi. Ang lahat ng kasinungalingan. Lahat ay nag-ugat sa isang trahedyang ito. Napasandal siya sa pader, hindi makahinga. Ang isip niya ay blanko. Wasak. Kapatid ko ni. Bulong niya sa kawalan. At sa sandaling iyon ng nakabibinging katotohanan, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa pinto. Isang munting singhap. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa nakabukas na pinto si Thea. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Nakatayo si Thea sa labas ng pinto, ang kanyang katawan ay nanigas, ngunit ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo. Kapatid mo siya. Ang tatlong salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang tainga, nilulunod ang lahat ng iba pang tunog. Tumingin siya kay Miguel, nakasandal sa pader na parang nawala ng lakas. Tumingin siya kay Doña Eleanor, na nakaluhod na ngayon sa sahig, ang mukha ay basang-basa sa mga luhang puno ng 20 taong pagsisisi. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na hindi niya magawang magising. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang paatras ay isang pagtanggi sa katotohanang ibinato sa kanya. Tumalikod siya at tumakbo. Hindi mabilis, dahil sa bigat ng kanyang tiyan, ngunit tumakbo siya palayo na para bang hinahabol siya ng mga multo. Nakarating siya sa kanyang silid sa ospital at isinara ang pinto. Sumandal siya dito, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang 4 na buhay sa loob niya. Ang mga anak nila ni Miguel. At si Miguel ay kapatid ng kapatid niya. Ang buhol-buhol na koneksyon ay napakakomplikado, napakasakit. Ang babaeng sumira sa kanyang dignidad, ang babaeng nagtanim ng lason sa kanyang sinapupunan, ay ang ina ng lalaking minahal niya ng sobra. Ang ina ni Angelo. Umupo siya sa gilid ng kama, ang utak niya ay blanko. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit? Lungkot? Awa? Lahat ay naghahalo-halo na nag-iiwan sa kanya ng isang nakakamanhid na pakiramdam. Ilang sandali pa, isang mahinang katok ang narinig niya. Pakiusap, papasukin mo ako. Boses ni Miguel. Basag. Nagmamakaawa. Hindi siya sumagot. Thea, alam kong wala akong karapatan, pagpapatuloy nito mula sa labas ng pinto. Pero kailangan mong malaman, ngayon ko lang nalaman ang lahat. Kasing gulat mo ako. Kasing sakit ng nararamdaman mo ang nararamdaman ko. May katahimikan. Hindi ko ipinagtatanggol ang nanay ko, sabi nito, nanginginig ang boses. Ang ginawa niya sa'yo sa ating lahat ay walang kapatawaran. Pero pakiusap, wag mo akong iwan sa gitna nito. Wag mo kaming iwan. Kailangan ka namin. Kailangan mo ng mga anak natin. Ang mga salitang mga anak natin ay tumago sa pader na itinayo niya. Bumagsak ang isang luha mula sa kanyang mata. Maya-maya, isa pang katok. Ngunit mas mahina. Mas nag-aalangan. Binuksan ni Thea ang pinto, iniisip na si Miguel pa rin iyon. Ngunit ang bumuwad sa kanya ay si Doña Eleanor. Ang babaeng dati isang reyna na puno ng kapangyarihan ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang matandang babae na mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang oras. Ang mga mata nito ay namumugto, ang buhok ay magulo, ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kasalanan. Walang nagsasalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. At pagkatapos, sa 1 kilo na hindi kailanman inakala ni Thea na mangyayari, dahan-dahang lumuhod si Doña Eleanor sa kanyang harapan. Ang mga tuhod nito ay tumama sa malamig na sahig ng ospital na may mahinang kalabog. Betty. Sabi nito, ang boses ay isang pakiusap. Patawarin mo ako. Napaatras si Thea, na bigla sa kanyang nakikita. Alam kong huli na ang lahat, pagpapatuloy ng matanda habang humahagulgol.
Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero hindi para sa akin ang hinihiling ko. Para sa anak ko, para kay Angelo. Tumingala ito, ang mukha ay puno ng luha. Minahal mo siya. Inalagaan mo siya. Ginawa mo ang lahat para sa kanya, isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Utang ko sa'yo ang buhay niya. Utang ko sa'yo ang lahat. Nakatitig lang si Thea sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang galit niya ay tila naglaho, napalitan ng isang malawak at nakalilitong kahungkagan. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita si Angelo. Sa gitna ng kaguluhan, si Angelo ang kanyang sentro. Ang kanyang norte. Naglakad siya papunta sa silid ni Angelo. Pagdating niya sa pinto, huminto siya. Sa loob, sa tabi ng kama, nakaupo si Doña Eleanor. Hawak nito ang kamay ni Angelo, na ngayon ay gising na at nakangiti, kahit mahina pa. Dahan-dahan nitong pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng bata. Ang kilos ay puno ng isang lambing at pagsisisi na hindi pa niya nakikita kailanman. Pumasok si Thea sa silid. Naramdaman ni Doña Eleanor ang kanyang presensya at mabilis na tumayo na parang isang batang nahuli sa isang pagkakamali. May takot sa mga mata nito, takot na palayasin siya. Pero si Angelo ang unang nagsalita. Ate Thea, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit masaya. Ang bait po niya. Siya raw po ang nagbigay sa akin ng dugo. Sabi niya, pangalan niya daw po ay Eleanor. Tumingin si Thea kay Angelo, pagkatapos ay kay Doña Eleanor. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng labis na sakit ay siya ring nagligtas sa buhay ng taong pinakamamahal niya. Ang lason at ang lunas ay nagmula sa iisang tao. Sa sandaling iyon, isang kapayapaan ang bumalot kay Thea. Isang pag-unawa. Hindi ito tungkol sa paglimot sa mga kasalanan. Ito ay tungkol sa pagpili kung ano ang mas mahalaga. Lumapit siya sa kama. Tumingin siya kay Doña Eleanor, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang halimaw. Nakita niya ang isang ina na nagkamali. Isang babaeng nasaktan na nakasakit ng iba. Humarap siya kay Angelo. Angelo, mahina niyang sabi. May gusto siyang sabihin sa'yo. Ibinigay niya ang sandali na iyon kay Doña Eleanor. Nanginginig na lumapit ang matanda. Umupo itong muli sa tabi ng kama. Hawak pa rin ang kamay ni Angelo. Angelo, anak ti. Simula nito, nanginginig ang boses. Ako ang ngi. Hindi niya matapos ang tanong. Ngunit hindi na kailangan. Tumingin si Angelo sa kanya, pagkatapos ay kay Thea, at sa mga mata ng isang batang marunong umunawa, isang ngiti ang sumilay. Salamat po sa dugo, sabi ni Angelo. Sa simpleng mga salitang iyon, mayroong pagtanggap. Pumasok si Miguel sa silid. Tumayo siya sa likod ni Thea. Tahimik silang pinanood ang eksena. Ang simula ng isang bagay na bago na nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Inabot ni Thea ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng magkahawak na kamay ni Doña Eleanor at Angelo. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng matanda. Tumingin siya dito at tumango. Isang tango ng pagpapatawad. Isang tango ng pag-unawa. Ito ang kanilang bagong simula. Isang pamilyang hindi perpekto, puno ng mga sugat, ngunit magkakasamang maghihilom. Ngunit habang ang isang sugat ay nagsimulang maghilom, isang panibagong pagsubok ang biglang dumating. Biglang nakaramdam si Thea ng matinding kirot sa kanyang tiyan, mas malakas kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Napahawak siya dito, napasigaw ng mahina. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Naramdaman ni Thea ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Miguel creo kaya es hora. Ang kapayapaan ay biglang napalitan ng pagkasindak. Ilang buwan pa sana. Masyado pang maaga. Nagsigawan ang mga nurse. Isang wheelchair ang mabilis na dumating. Habang mabilis siyang dinadala sa delivery room, ang huli niyang nakita ay ang mga mukha ni Miguel at Doña Eleanor, parehong puno ng iisang emosyon. Purong takot. Takot na baka sa sandaling magsisimula pa lang silang maghilom, ay mayroon na namang mawawala sa kanila. Ang oras ay tumatakbo na parang isang kaaway.
Para kay Miguel, bawat segundo na lumilipas sa labas ng delivery room ay isang uri ng pagpapahirap na hindi pa niya naranasan. Siya, si Miguel de la Vega, na sanay humawak ng buhay at kamatayan sa kanyang mga kamay, ay wala nang magawa kundi ang maghintay. Nagpabalik-balik siya sa pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok, ang kanyang puso ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa anumang code blue na kanyang napuntahan. Ang kanyang isipan ay isang magulong pelikula ng mga alaala, ang malamig na gabi ng kanilang kasunduan, unang pagkakataon na nakita niya ang takot sa mga mata ni Thea, ang unang pitik ng kanilang mga anak, ang halik sa library, ang mga kasinungalingang sumira sa kanila, at ang katotohanang muling nagbubuklod sa kanila. Umupo ka, anak. Mahihilo ka. Ang boses ng kanyang ina ay mahinahon, isang bagay na hindi niya madalas marinig. Nakaupo si Doña Eleanor sa isang upuan, ang kanyang mga kamay ay magkadikit na parang nagdarasal. Wala na ang dating sa kanyang mukha. Ang naroon ay ang purong takot ng isang ina at lola. Umupo si Miguel sa tabi niya. Sa isang kakaibang paraan, ang pinagsamang takot ay naging isang tulay. Sa sandaling ito, hindi sila ang makapangyarihang De La Vega. Sila ay dalawang taong naghihintay, nagdarasal para sa isang babae na naging sentro ng kanilang magulong mundo. Ang bawat sigaw mula sa loob ng silid ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang pagiging doktor niya ay isang sumpa. Alam niya ang mga panganib. Alam niya ang mga mangyayari ng isang premature na panganganak ng quadruplets. At ang kaalamang iyon ay lalong nagpapahirap sa kanya. Pagkaraan ng isang oras na parang isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Isang doktor, isang kasamahan niya, ang lumabas, tinatanggal ang kanyang surgical mask, ang mukha nito ay pagod ngunit nakangiti. Migs, sabi nito. Napatayo si Miguel, ang kanyang paghinga ay nakahinto. Congratulations, sabi ng doktor, ang ngiti ay lumapad. Mayroon kang dalawang malusog na anak na lalaki at dalawang magagandang anak na babae. Isang malakas na buga ng hangin ang kumawala mula kay Miguel. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Si Thea. Kamusta si Thea? She's a fighter, sagot ng doktor. Pagod na pagod pero ligtas siya. Stable na siya. You have a very strong wife, Jivay friend. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat ng lakas ni Miguel. Napaupo siya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, at humagulgol siya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa labis na pasasalamat. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina sa kanyang tabi. Ang mga sumunod na buwan ay isang magulo, ngunit masayang paglalakbay. Ang mansyon na dati ay malamig at tahimik ay napuno ng tunog ng buhay, ang iyak ng 4 na sanggol, ang tawa ng isang batang nagpapagaling, at ang mga puyat na pag-aalaga ng 2 bagong magulang. Isang maaraw na hapon, ilang buwan ang nakalipas, nakaupo si Thea sa isang upuan sa malawak na hardin. Karga niya ang isa sa kanilang mga anak na babae, habang ang 3 ay payapang natutulog sa isang malaking playpen sa damuhan. Ang hangin ay sariwa at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Lumapit si Miguel at umupo sa tabi niya, inakbayan siya. Sa di kalayuan, naglalaro ng bola si Angelo. Ang kanyang kapatid ay malakas na ngayon. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang kanyang pisngi ay may kulay na ulit. Angelo, dahan-dahan lang, sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Doña Eleanor, nakasuot ng simpleng bestida, ay tumatakbo-takbo habang tinutulungan si Angelo. Wala na ang bakas ng malupit na matriarch. Ang naroon ay isang mapagmahal na lola. Okay lang po ako, mama, masayang sigaw ni Angelo pabalik. Ang salitang ni mama ay lumabas ng natural mula sa bibig ni Angelo. At sa tuwing maririnig ito ni Thea, isang mainit na ngiti ang sumisilay sa kanyang labi. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit posible. Tumingin si Thea kay Miguel. Sino ang mag-aakala na ito ang magiging buhay natin? Ngumiti si Miguel. Hindi ko ito ipagpapalit sa kahit ano. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Thea. May isang bagay pa na kailangan nating ayusin. Tumayo siya at lumuhod sa harap niya sa damuhan. Kinuha niya ang kamay ni Thea. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Thea, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng pagmamahal. Ang unang kasal natin ay isang kontrata. Isang kasunduan na isinulat sa papel, puno ng mga kondisyon at kasinungalingan. Gusto kong burahin iyon.
Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang. Ito ang singsing ng lola niya. Isang tunay na pamana ng pamilya. Gusto kong magsimula ulit. Sa tamang paraan. Walang kontrata. Walang pera. Pag-ibig lang. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Thea. Althea Gomez, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me again for real this time? Sa gitna ng kanyang mga luha, tumawa si Thea. Isang tawa ng purong kaligayahan. Yes, bulong niya. Miguel. Pakakasalan kita. Isinuot ni Miguel ang pagkanta sa kanyang daliri. Tamang-tama. Tumayo siya at hinalikan siya ng buong pagmamahal, habang ang hiyawan ni na Angelo at Doña Eleanor ay nagsisilbing musika sa kanilang paligid. Habang magkayakap sila, napatingin si Thea sa kanyang buong pamilya. Ang 4 niyang anak na natutulog. Ang kanyang magaling ng kapatid. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit natutong magmahal. At ang lalaking nasa kanyang mga bisig, ang kanyang asawa, ang kanyang pag-ibig. Ang pamilya nila ay hindi perpekto. Ito ay isinilang mula sa kasinungalingan, sakit at pagsasakripisyo. Ngunit mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan, nakabuo sila ng isang bagay na totoo at matibay. Naintindihan niya ngayon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa mga kasunduan. Ito ay nahahanap sa gitna ng unos, sa magpatawad sa mga pinakamasakit na lihim, at sa pagpili ng bumangon ng magkasama mula sa pagkakadapa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang fairy tale. Ito ay mas higit pa. Ito ay totoo. At ito ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit puno ng pag-asang kwento ni na Althea at Miguel. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan ang ating mga bida sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay na puno ng luha, ngiti, galit at pag-asa. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso, at isang karangalan na nagbibigay ito sa inyo. Sa kwento ni Thea at Miguel, sana ay napulutan natin ng aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera o sa mga kasunduan. Ito ay nahahanap sa magpatawad, sa tapang harapin ang masalimuot na katotohanan, at sa pag-asang kayang bumangon kahit mula sa pinakamalalim na sakit. Ipinakita rin sa atin na ang pamilya ay hindi lamang nakabase sa dugo, ito ay binubuo ng pag-aalaga, sakripisyo, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakanagmarka sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay nagsisilbing inspirasyon at lakas ko para lumikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po at manatiling ligtas ang lahat.